Okay, thank you, Brother Ruel. At dito naman ako sa isa, parang first time yata to, si isa ding na Ruel. Brother Ruel, good evening. Hello po, good evening. Oh, Ruel 1, Ruel 2. Una-una magpasalamat ako kay Brother Wendell at na pentulutan akong makasama ngayong gabi sa first time kong sumama dito sa Punto. Salamat. May tatlong tanong lang po ako. Yes, go ahead, bro. Kasi bago lang po ako nagbabasa ng Bible. Pero Katoliko ako. Itanong ko lang yung tungkol sa yung about sa Buhat 15:29 yung tungkol sa pagkain po ng dugo. Okay. Di ba tayo Katoliko kumakain po tayo ng dinuguan? Yun na po gustong biglang linaw kung anong tinutukoy na dugo po dito. Okay. Okay, thank you. Ang tinutukoy na dyan, kapatid, na dugo, hindi yung dinuguan. Dahil nung panahong yan, wala pa ang putahe ng dinuguan. Ang dinuguan ay food na, pagkain na. Pero yan, hindi yan pagkain. Bakit? Kultura, kung tutintitilan mo yung historical background yan, yung mga hintil na mga na-convert dyan, yung mga hintil na naniniwala na ang mga Diyos pumapasok sa hayop. Kaya kapag yung ginagawa nila, yung leeg ng hayop, tinutusok nila ng parang bakal na straw, hinihigop yung dugo. Talagang dugo yung hinihigop nila dyan. Dahil naniniwala sila na yung kapangyarihan ng Diyos na nandoon sa loob ng hayop na pumasok, malilipat sa kanila kapag ininom nila yung dugo. Literally, dugo talaga, hindi luto. Hindi luto. Hindi naman sila nagluluto ng dugo noon nung kapanahonan yan. Wala pa nagluluto ng dugo. Walang putahe na gawa sa dugo. Wala. Sa kanila pag humigop ng dugo, talagang dugo yan. Hindi naalala ko yung parang video sa TikTok. Yung parang bang uri ng festival yun, yung manok ninat-nat yung leeg. Tapos yung nag-acting para talagang aswang. Ayaw ko, acting ba yun talaga yun o talagang contaminated talaga yung taong yun? Galing niya magano siya. Literally dugo yan, hindi yan putahe. Yung dinuguan kasi putahe na yun. Brother Roel? Okay. At saka, kung pagkain niya na dugo, wala natin kalimutan yung mga kumakain ng mga pork chop. Yung mga karne. Pag naligo ng dagat yun, naalala ko dati, may kaibigan ako. Yung mga steak, may dugo yan. Steak. Yung mga medium lang. Madugo pa yan. Kasi pag bumili sila ng karne sa palengke, hindi yan namimili ng maputlang karne. Mapula yung nila. Ano ba nagpapapula sa karne? Di ba dugo? Ngayon, pag nilagay nila yan sa ibabaw ng uling na nagbabaga, saan napupunta yung dugo? Tingin mo, bro, saan napupunta yung dugo? Naluluto. Ano ginagawa ng ano ginagawa ng iba? Kinakain. Nalala ko tuloy yung sa Badista dati. Bawal sa amin sa SDA kumain ng dugo, bawal. Pero pag bumili kami ng isda, namimili kami ng ng presko. Siyempre, pag presko dapat pula yung hasang. Ngayon pag niluto mo na yan para gawing tinola, saan napupunta yung dugo? Naluto. Nahigop ba ng Sabadista? Yes, nahigop. Walang problema yun. Hindi na problema talaga yun dahil hindi naman yan tinutukoy sa 15:29 na ibig sabihin kasi sa 15:29 kasi yung mga hayop na hindi nakalabas yung dugo, nasakal. Halimbawa, nasagasaan, hindi nakalabas yung dugo, bawal din yon. Yung mga nasakal, bawal din yon. Yung mga dugo, literal na dugo yan. Hindi yan putahe. Brother Roel, ang kalawang tanong mo. Yung pangalawa po, ano po yung tinutukoy dito na yung about sa yung sa
yung salawa, yung pakighilawas. Ito ba yung yung hindi kasal o yung posisyon? Yes, yung hindi kasal. Teka, tingnan natin ha. Kasi kung titingnan natin yan sa isang Bisaya version na sa isang Bisaya version, sa Natura pa rin talata, ito yung ating mababasa. Tatagalogin na lang natin sa mga hindi nakakaunawa. Dili ka mumukaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos, dili ka mumukaon sa dugo o sa karne sa mga hayop sa pagkamatay wala makagawas ng dugo. Ug dili ka mo makighilawas-gawas sa kaminyoon. So sa Tagalog, ewan ko ano ba kasabi sa Tagalog, double check sa Tagalog Sabi sa Tagalog, huwag kayo kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayo kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. At iwasan nyo ang sexual na immoralidad. Dito naman, sexual na immoralidad. Doon naman sa isang Bisaya version is pakighilawas-gawas sa kaminyoon. So, sabihin, pakikipag-sex ng hindi kasal. So, yung di ba yung, so, hindi to tukoy doon sa posisyon, napapanood na, pasensya na yung mga Kamasutra, gano'n. Ay, art naman yun. Art naman yun para bang pang-exciting na lang doon sa gumagawa. Pero tingin ko, immoralidad. Ewan ko lang kung counted ba yun. Basta yun na yun. Brother Roel, katlong tanong mo. Yung pangatlo po, kasi hindi po kami nakasal ng asawa ko sa simbahan. Totoo po ba yun? Ngayon, ito lang huli ko nalaman na bawal pala magtanggap ng ostiyas pag hindi kasal. Brother Angel Santos. Hello po. Opo, salamat sa Diyos. Opo, tama po kayo, no? Lahat po ng mga hindi kasal sa pari, sa civil, kahit po sa ibang sekta, no? Bakit po? Kasi yung sa authority po kasi wala po sila lahat, no? Ayon sa ating catechism dito, my first catechism, sabi po rito, lahat po ng mga live-in, all civil marriage, they are, pasensya na po, sabi, darechan po tayo, they are called public sinners, sabi ng catechism natin. And they cannot receive any communion po until you have to separate one another or you have to marry to the church. So, maliwanag po 'yun at turo din po 'yan, no? Turo din po 'yan sa ating biblical po 'yan. Una, ang sabi sa Biblia sa unang Korinto po, chapter 7 po. Tingnan natin sa 1 and 2 po. Okay, unang Korinto 7:1 and 2. Ito sabi. 1 and 2 muna tayo. Ngayon, ito naman na masasabi ko tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin. Mas makabubuti sa isang lalaki kung hindi na lang mag-asawa. Ngunit dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na immoralidad, mas mabuti pa ng mag-asawa na lang ang bawat lalaki o babae. Yes, so in English, kahit anong English po, 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 2. Now, to deal with the matters you wrote about, a man does well not to marry. But because there is so much immorality, every man should have his own wife, and every woman should have her own husband. So how can you be called husband and wife? So ilalagay natin po, unang Korinto muna sa Tagalog, chapter 7, verse 36 naman po tayo to 37. Verse 36 to 37. Apo, parehong chapter. Ngayon, tungkol naman sa mga magkasintahan, kung sa palagay ng lalaki hindi tama ang kinikilos niya sa kanyang nobya dahil sa pagnanasa, at sa palagay niya dapat na silang magpakasal, mas mabuti nga magpakasal na sila. Hindi ito kasalanan. Ngunit kung nagpasya ang lalaki na hindi na lang niya pakakasalan ng kanyang nobya at hindi na lang siya mag-aasawa dahil kaya naman niya magpigil sa sarili, mabuti rin ang kanyang ginagawa. So malinaw po dyan, sabi dapat magpakasal para hindi kasalanan yung pagnanasa mo
sa girlfriend o boyfriend mo. Ngayon, pag mas maganda uli po yan sa English po, kahit ano KJV o ano. 1 Corinthians chapter 7 verse 36 to 36 lang po. 36. In the case of engaged couple who have decided not to marry, if the man feels that he is not acting properly toward a young woman, and if his passions are too strong, and he feels that they ought to marry, then they should get married as he wants to. There is no sin in this. Ano yung salita yun? Married po Wala kang marinig, they should live in. So wala. Married. So pag sinabi, talagang biblical po yan, letra for letra, married. Mary. So ibig sabihin, papakasal ngayon. Sino naman magkakasal? Si mayor ba? Si pastor ba? O kung sino man na ano dyan, kung sino-sino magkakasal. Tingnan po natin, Mateo 18:18, yung English mismo, Matthew chapter 18, verse 18. Okay. And so I tell all of you, what you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. Sa ibang talata po yan, whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. So sila magbabind, sila magpapahintulot, at sila po ay pare. So Roma 15:16, Apostle Paul, tawag po sa kanila yung mga kaparian. So sila po, pag sinabing Mary, sila ang sino magkakasal, ang mga kaparian po. So outside that, wala na pong authority kahit sino kasi alam niyo po, kahit sa gobyerno, kung civil ka man, yes, sa gobyerno lang. Pero pagdating sa Diyos, walang authority po yung nagkasal sa inyo. Pastor man yan, civil man yan, o lalong-lalo na po yung live-in. Yun lang po, maraming salamat. Brother Ruel, okay na ba yun? Okay na po. Salamat po. Okay, thank you, Brother Ruel. Maraming salamat. Move naman ako sa salamat ng tatanong naman sa gabing ito, si Vinci Reyes. Vinci Reyes? Good evening, brother. Yes, good evening. The question lang po regarding sa online mass. Halimbawa, nasa biyahe or nasa ibang lugar, tapos mag-online mass, na necessary pa po yung pagtatayo, dapat nakatayo din, pagluluhod, nakaluhod din. Ilan po? Brother Wendell? Okay, salamat kapatid. No? Sa online mass, ine-encourage din tayo ng dress code, kahit dress code. Yes, lalo na sa consecration, dapat makaluhod. Pero kung nag-travel ka, dami namang mga schedule ng online mass, wag kang mag-online mass habang naka-travel ka, no? Dahil o nakasakay ka. So necessary talaga, hindi naman tayo maka-receive ng communion, pero ini-encourage na magsagawa tayo ng spiritual communion. Okay, brother, sino yung tanong kanina? Nakakalimutan ko si ano yun. Nawala. Okay, so dahil nawala, move na lang ako sa isa. Ate Edna? Okay, Yuri Dapito? Hello po, good evening. Yes, hello, good evening, bro. Brother, tatanong ko lang po kung ano, kasi kagabi, yung aking mami, nagsuka siya na nagsuka. Then naisip ko na tumawag kay Sister Hilda. Sabi sa akin ni Sister Hilda, may online blessing si Father para sa mga sacramentals. So, hinanda ho namin yung mga sacramentals, saka yung aking ina. Nagano kami, nagpa-bless. Nakaramdam po kami ng parang medyo masakit ang ulo. Kasama pa yung aking kapatid na nag-i-speak in tongue. Pero sa ngayon naman po ay interesado naman na po siyang makinig ngayon. Matapos po yung blessing, ay nag-wisik po kami ng tubig dito sa amin. Sa taas namin po dito, merong isang aparador na may mga manika.
nung winisikan po namin ng tubig, lahat kami nakaramdam ng ang bigat ng aming pakiramdam. May mga vibration kami na pipil, nararamdaman. Then, sabi nung aking pamangkin, teenager, Tito Yuri, sa baba na lang ako tutulog, parang ayaw ko dito. Sabi ko, maigi pa, dito na lang. And then, yung aking mami ay sumakit din ang ulo. Then, nagsuka siya, kulay berde. Hanggang dumating ang umaga, pahina siya ng pahina. Magdamag ko siyang pinasusuka. Kulay berde, lumalabas sa kanya. And then, pagdating ng 8, tumigil na yung kanyang paghinga. At ngayon ay nakako na siya. Nakurol. Ang tanong ko po, paano po may tawag dito, dispose yung mga sa palagay ko ay infested na bagay? Meron po ba tayong paraan para kasi parang nagre-retaliate. Parang lahat kami na-apekto na ho. Ayaw ko na humimadamay pang iba kasi po ako ay nag-aral din po ng occultism, na-renounce ko na. Pero sa ngayon po ay yung mga pinsan ay merong superstitious belief naman. Na kanina yung kabaong pinupunasan ko, pinigilan ako, nagwawalis ako, pinigilan ako. Yung mga bata na dumadaan, sinasabihan na magbabalik-balik. So, ano po kaya yung pinakamaganda kong gawin? Brother Wendell. Sandali muna. Ano nangyari sa kanyang mama? Nagsuka daw ng green. And then, Brother Wendell, bali 4 times po siyang nagsuka. Nung una, full moon, parang new moon, first quarter, tapos kapag first quarter, 7, yung buwan. Parang tumatapat po sa ganun. Grabe palang mga contamination ninyo. Opo, kasi yung pong kapatid ko po na nasa Thailand, meron din po siyang psychic ability. Tapos yung pong mga tiyahin ko ay nag-i-expect intang tuwing nagdadasal. Mga charismatic po. Member po ng charismatic El Shaddai po. Anong oras nangyari yung sa mama mo? Parang malapit po sa alas 3, mga alas 2. Suwakit po yung kanyang ulo. And then magdamag na po siyang nagsusuka. Every 10 minutes siguro, suka siya ng suka. Wala naman po siyang kinakain. Wala din po siyang iniinom. Anong ginawa yung mga munyeka? Mga manika na maraming manika. Matagal na po siyang may sakit kasi naikwento ko na po dati sa inyo yun na hindi makakita ng doktor yung sakit nung una. And then siguro nagdaan ng 3 months, nasabi nila na may cancer. Yun, ganun po. At doon sa lipa po, hindi po siya tinanggalan ng kahit kumbaga konting specimen lang. Nung kami lumipat dito sa Mindoro, ang sabi po ng doktor dito sa Mindoro, nawala na daw po yung abdo, tinanggal na daw po yung abdo. Nagduda na po ako doon. At baka ito ay nga po, demonic attack o harassment. Yung pong aking mga tiyahin, pray over din, pray over araw-araw. Ganon. And then, dito po sa amin sa itaas, may nararamdaman po kami dito sa lalagyan ng manika. Ano po yung pwede namin gawin sa mga object, sa mga na yun, bagay na yun? Una, dapat talaga na i-publish ninyo ang area ninyo sa pare. Iyon ang kailangan, na ma-publish ang area sa pare. Pagkatapos, kung nakasagawa na kayo ng general confession, pwede na kayong mag-deliverance sa area ninyo, sa bahay ninyo.
Kaya kung hindi pa na-blaze sa pare ang area at nagsagawa kayo ng deliverance, delikado talaga sa mga retaliation, no? Lalo na kung yung mga kaanib sa pamilya hindi pa na general confusion. So kung meron kayong exorcist sa diocese ninyo, pwede niyong maimbita upang mag-deliverance sa area sa bahay ninyo at isurrender yung mga occult paraphernalias o kaya'y yung mga manyeka na pwedeng magiging infested, kapatid. Dahil kung kayo lang ang magtapon diyan at hindi niyo alam ang proper na paraan sa pag-dispose, delikado pa rin. Bro Wendell, pwede po bang pare na lang kasi wala po kaming exorcist dito sa Mindoro. Doon pa po ako sa Lipa nakakita ng exorcist. Nakapagpa-exorcist na po ako noon and then kasama ko po yung aking mami. Pag uwi niya dito, nagpa-pray over naman po na mariin naman po tinututulan ni Brother Jando. So, pwede ang Paris Press. Okay, sige po. Salamat po. Ang Paris Press, kapatid. Apo. Yes. Na-mention po niya kanina na yun pong bahay nila ay dinisign po reference ng Feng Shui. Kaso katunayan po, naglibing daw po ng bawat poste ng mga barya. Yun. Kaya kailangan talaga dahil ayon kay Bishop, isang exorcist na kaanib sa PACHE, Philippine Association of Catholic Exorcists, at naturo na bishop sa Antique, si Bishop Marvin Maseda, na pag ang bahay may mga ritual ng ginagawa sa occultism, kahit pa ipa-bless yan, walang bisa ang bless, no? Dahil sa nauna ng occult ritual. Kaya kailangan na unang gawin, i-break ang consecration. I-break ang consecration sa naturang bahay, i-deliverance ang bahay, at pagkatapos ipa-bless, at pwede yan sa parish priest kahit hindi siya exorcist. Yun. Tanong, Ate Edna, no? Ate Edna? Yuri. Sige po, brother. Yan na lang po ang gagawin namin. Sabi ko rin po sa aking kapatid. Nawa mo yung sagot ni Brother Wendell, Brother Yuri. Opo, malinaw po. Condolence po, kapatid. Salamat po. Condolence po. Salamat po. God bless and mabuhay. Pangalan niya, kapatid, isali namin sa prayer. Ng mama mo. Luningning Kamo Dapito po. Luningning Kamo Dapito. Okay, thank you, Brother Yuri. So, move naman tayo sa isa naman. Ang pangalan po niya ay Luningning. Okay. Okay, no? So, move naman tayo sa next naman na magtatanong naman ngayong Luningning pala. Luningning ang kanyang pangalan. Okay. Isa pang tatanong, si Katoliko Candado. Katoliko Candado, good evening. Good evening po sa lahat ang bumubuo ng punto por punto. Yes, hello. Kasi ito ang senaryo. Yung minsan mapapanis na yung, malapit na mapanis yung sinaing dun sa bahay ng nanay ko. Pero hindi papunta siya panis, medyo nagyawiw siya. Ngayon, sinabi niya dun sa hipag ko na yun nga, wag magsayang ng pagkain pag ganyan malapit na mapanis, itugong na lang para makain. Tapos nagbitaw siya ng salita ng darating ang araw, maiisip nyo na yung pagkain na to na sayang. Parang ganun ang pagkasalita niya. Ang tanong ko, kasi pagkatapos nun pala,
yung kaniwento niya sa akin, sinaway ko siya, huwag kang magsalita ng ganun ma, kasi alam mo naman yung mga kalaban natin, lagi nagbabantay. Mamaya sa kanya yung sinabi mo, parang hindi maganda yung pagkasabi mo. Baka maging sumbayan, sabi ko gano'n. Tapos ngayon sabi niya, itanong mo nga rito sa punto por punto para sigurado tayo. Ang tanong ko, yung mga ganong senaryo ba, mabibilang yan sa sa pagsusumpa, kahit hindi naman niya intensyon na i-curse ba, isumpa, mabibilang ba yun sa curse? Tapos kung sakali, anong ba ang dapat gawin ng nanay ko para ma-break yun? Yun lang po. Lindel? Di ko na, ano ba yung tanong, Brad, Jando? May binanggit yung nanay niya. Anong binanggit ng nanay mo, brother, Kasi yun nga, yung kanin na malapit na mapapanis, niya, nagyaw siya na dapat itinutugong na nga para mapakinabangan. Tapos nagbitaw siya ng salita na baka pagdating na araw, maisip niyo yung halaga ng pagkain, yung ito. Okay, na-gets ko na. So, balang araw, maisip nyo na mahalaga ang pagkain. So, ibig sabihin, maghihirap sila, ganon. Hindi naman, hindi ganon ang intention. Wala siyang intention na ganon. Parang pag dumating ng araw na taghirap, tagutom, sa kanilang maisip na yung pagkain na sinasayang. Pero so, wala ang tanong mo kung magiging curse ba yon? Opo. Brad Wendell? Para sa akin, di naman yun curse o sumpa, Brad Jando. Para sa akin, yun ay paalala lang na sa kaniyang mama sa napaka-importante na dapat di talaga masayang. Pero para sa akin, sa evaluation sa pahayag niya, wala namang element na sumpa ang naturang pahayag. Brother, wala pong ganun na talaga yung intention na isumpa. Yun nga lang, medyo siguro may galit siya na ganyan. Kaya yun ang inaano ko, baka sakin ba ng mga kalaban nating nagbabantay. Wala daw bro, wala daw, sabi ni Brother Wendell. Saka yung isang tanong ko po, kasi yung marami sa atin na nakakalam ng rosary, bawat misteryo, pero hindi naman alam kung ano katumbas ng misteryo sa Old Testament. Medyo mahaba kasi kung sakali ba bro, pwede ba kayong makagawa ng episode tungkol dyan? Para at least alam naman namin yung katumbas ng bawat misteryo ng rosaryo sa Old Testament para sa aming dagdag kaalaman. Yun lang po. Misteryo ng rosaryo sa Old Testament? Old? Opo. Tulad po nung yung 'di ba yung pagpasa ni Kristo sa krus. Niya sa New yata yan, bro. Pero may katumbas may nakita akong video na isang Catholic faith defender din na nagsabi siya na may mga katumbas daw na sa New at may yung misteryo ng New Testament may katumbas sa Old Testament. Parang parallelism yan Parallelism nga. Lahat ba nakaano ng parallelism, Brother Edgar? Sa 5 misteryo sa Rosaryo? Lahat ba? Pwede mong gawa ng parallelism sa sa Old Testament? Brother Edgar? Hindi ka marinig, bro. Unmute. So, i-search muna natin, Brother Jando, kung lahat pa mayroong parallelism. Pwede gawin natin. Okay. So, mag-research pa ako. Lipat ako kay Brother Junre, Brother Tata. Mayroon bang parallelism lahat ng limang misteryo sa Rosario dun sa Old Testament? Okay.
Siguro, Brother John, ngayon lang po ako nakarinig dyan sa sabi niya. Pero yung parallelism sa Old Testament tungkol sa Holy Rosary, hindi naman siguro lahat. Siguro meron, pero hindi lahat. Dahil po sa Old Testament, may mga hula yon ng katuparan yung sa New Testament. Lalo na yung sa figure of speech sa Litany of Mama Mary, di ba? Litany of Virgin Mary, may parallelism yun. Pero sa yung Toridad David, di ba? Parallelism yun. Pero sa bawat misteryo, iwan ko, Brother John, hindi ko kabisado. Hindi ko maano, Brother Katoliko Kanda, kasi minsan sa Loon may lumapit sa aming madre, yan ang request na topic, na i-topic daw, parallelism. Mahirap yun kung puro tayo parallelism. Dahil may mga pangyayari sa new, wala naman sa old. May pangyayari sa old, wala naman katumbas sa new. Kaya mahirap yung Brother Katoliko Kanda daw na 5 ka misteryo ng Rosaryo, kailangan may parallelism sa Old Testament. Ewan ko kung may interesado sa salon ng topic na yan, pero sa tingin ko, mahirap yan eh. Okay. Sige po. Kasi may nakita lang akong video eh. Kasi nagbigay siya ng sample na yung pagpasan ni Cristo sa cross, told daw yun, yan yung daw yung pagpasan ng kahoy nung anak ni Abraham bago siya ialay. Parang, Tapos yung si Cristo nga na ano? Nag-mute siya. Dyan, no? Yes, Brother Wendell. Pagka siguro, yung tinutukoy niya, halimbawa, yung Annunciation and Incarnation of Lord Jesus Christ as announced by the angel, makita natin yan. May hula yan sa Isaiah Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14. Diba? At may prefigure din sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 9 at ituloy sa 12, yung tungkol sa Annunciation. Pero mataas yan, pagtatalakayin natin yung buong mystery talaga. Dahil kung punta tayo sa visitation of Mary to Elizabeth, mabasa din natin ang prophesied niyan sa 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 9, Bradyando. At yung prefigure din sa 1 Samuel Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 8, Bradyando. Okay, sa unahan nyo yung 2 Samuel 6:9. 6:9, Brother Wendell? Prefigure 1 Samuel Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 8. Okay, 2:1 to 8 muna tayo. Okay. Sabi ganito. At nanalangin si Hana, nagagalak ako sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa. Hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Nagagalak ako sa pagliligtas niya sa akin. Walang ibang banal maliban sa Panginoon. Wala siyang katulad. Walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos. Walang sino mang makapagyayabang dahil alam ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay. At hinahatulan niya ang mga gawa ng tao. Nililipol niya ang mga makapangyarihan, ngunit pinalalakas niya ang mahihina. Okay, Brother No? Yes. So, yung bahagi na yan na nagagalak, my heart exalt in the Lord, yun po ang prefigure sa pahayag ni Santa Ana, no? Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 39, 41. Pero yung sinabi ni Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 41, 43, may prophesied dyan sa 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 9. Pakibasa, Brother Jando. Ituloy sa 16. Nang araw na yon, natakot si David sa Panginoon at sinabi niya, paano madadala sa lungsod ko ang kahon ng kasunduan ng Panginoon? Kaya nagdesisyon siyang huwag na lang dalhin sa lungsod niya ang kahon ng Panginoon. Iniwan na lang niya ito sa bahay ni Obed-Edom na
Tagagat. Nanatili ang kahon ng Panginoon sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan at pinagpala siya ng Panginoon, maging ang buo niyang sambahayan. Ngayon, nabalitaan ni Haring David na pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng pag-aari na nito dahil sa kahon ng Diyos. Kaya pumunta siya sa bahay nito at kinuha ang kahon ng Diyos at dinala sa Jerusalem ng may kagalakan. Nang maka-6 na hakbang na ang mga nagbubuhat ng kahon ng Panginoon, pinahinto sila ni David at naghandog siya ng isang toro at isang pinatabang guya. At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. Habang dinadala ni David ang mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, nagsisigawan sila at umiihip ng trumpeta. Nang papasok na nanungsod ang kahon ng Panginoon, dumungaw sa bintana si Mikal na anak ni Saul. Nakita niyang nagtatalon at nagsasayaw si Haring David sa presensya ng Panginoon at ikinahiya niya ang ginawa nito. Okay, Brad Jando. Kung ituloy natin pagbasa yan, una, wrap up lang dahil may gusto pang magtanong. Yung Ark of Covenant, nanatili yan sa 3 buwan. Di po ba? At may part dyan na sinabi ni David, how can the Ark of the Lord come to me? So, yun po na prophecy na yan ay magkatulad sa pahayag ni Elizabeth. Lucas Kapitulo 1, versikulo 39, kung tandaan natin, si Santa Maria na Ark of the New Covenant na nantili sa bahay ni Elizabeth sa loob ng 3 buwan. At kung sinabi ni David sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 6, na how can the Ark of the Lord come to me? Tandaan natin, yun din ang sinabi ni Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. And how does this happen to me? That the mother of my Lord should come to me. O yun po, Brajando, ang ilan lang sa mabasa natin sa misteryo ng Holy Rosary. Okay, thank you. So, yun po ang sagot, Katoliko Kandado. So, move naman ako sa next naman, si Ate Mercy Ligan. Ate Mercy, good evening.